Mga kapuso, kung kayo po ay nasa inyong running era at gusto nyong i-upgrade ang inyong daily run, baka eto na ang sign para sa inyo. Mountain Run? We can do this. At yan po ang tinutukan ni Bea Pinlac. Nasa running era na ba ang lahat? Oras na ba para i-level up ang daily run? Montalban Mountain Run. Ano? Tara? Nasa 1 oras lang ang biyahe pa Montalban Rizal galing Quezon City. Sasalubong ang preskong hangin at nakabibighaning view na nakaka-I love you. Kaya kahit madaling araw, daan-daan nang nakitakbo sa Mount Limila Trail, kabilang ang mga bata. Nakakapagod po. Puro pakyat po kasi. Sakit sa paa. Pero kinain naman po. At fur babies. The community is slowly growing, kaya siya accessible for everyone. Kaya trails within reach. Nag-i-start na siya maging inclusive and maging diverse. Isa din sa goal ng MMR or the Montalban Mountain Run is to support the young athletes in Wawa. Si Mark Bryan o mas kilalang Koy Gray, halos 2 dekada ng mountain athlete. Iba-ibang bundok na ang nalakbay niya. Kaya ang 21-kilometer trail sa Montalban, natapos niya nang wala pang 3 oras. You go slow, sometimes you go fast. You see yourself and you discover deeper parts of yourself. You feel alive in the mountains. So yun yung parang binabalik-balikan mo na kahit na mahirap siya. Siyempre, hindi tayo nagpahuli. After magpaturo ng basics kay Coach Koy, napasabak na rin tayo sa trail running. Kahit nakakapagod at masakit sa paa, tanggal stress at nakaka-refresh pala tumakbo close to nature. Mawawala na yung yung worries mo kasi nga natapos mo yung trail. Being better not for others but for your self-improvement. The first step is just do it. Yung why, dapat importanteng doon magsimula ka. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Pinatatawag ng Land Transportation Office ang isang pickup truck driver na nahuli ka na naglabas ng baril sa nakaalitang tricycle driver sa Quezon City. Nakatutok si Bon Aquino. Sa video na ito, makikitang may hawak na baril ang driver ng isang puting pick-up. Kausap niya ang isang tricycle driver. Ito may baril, oh. Sumakay ang lalaki sa sasakyan at matagal pa bago umalis. Ano, di naman nasagi. Si MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go ang nag-upload ng video na kuha sa Barangay San Bartolome sa Quezon City umaga ng June 17. Hindi rinig sa video ang kanilang pinag-usapan pero kwento ng tricycle driver. Una silang nagkasalubong sa two-way na kalsada sa barangay Nagkaisang Nayon. May nakapark daw na sasakyan sa lane ng pick-up. Nakasalubong niya sa kabilang lane ng tricycle driver. Kinain po niya yung linya ko. Tapos bumaba po siya. Magmatigasan tayo rito. Nakita mo lang ako, paano ikaw, sir, ako nakapasok? Ako nakapasok. Nasa tamang linya ako. Umatras na lang daw ang tricycle driver at pinaraan ng pick-up. Pero pinagbantaan daw siya ng driver nito. Sabi niya, babalikan kita. Hindi ko po pinansin yun. Idiniretso ko yung paseros ko sa pagbababaan ng paseros ko. Nang palabas na siya ng subdivision, muli silang nagkasalubong at dito na siya kinat ng pick-up at bumaba raw ito ng may dalang baril. Dito pa lang, kaya na kitang patayin. Boss, wag naman ganyan. Sabi ko, dahil ko po baril . Sabi niya, gusto mo lahat ng bala to, iubos ko sa ulo mo. Hindi na po, kumibo. Noong time na naglabas siya ng baril, anong naiisip mo? Katapusan ko na. Bahala na, Lord. Niyalakas ako po loob ko dahil sa panganak ko. Kaya ako lumalabas. Takot ako pero pinakikita ko, kaya ko. Nag-report siya sa Novaliches QCPD Station 4 pero pinapunta siya sa Barangay San Bartolome. Ayon sa tricycle driver, nagkaroon na sila ng hearing sa barangay. Desidido raw siyang kasuhan ng pickup driver. Nagtungo siya sa QCPD Sido sa Camp Karingal na muling nag-refer sa kanya sa Novaliches Police Station. Pinapupunta ng Land Transportation Office sa kanilang tanggapan ang driver at ang registered owner ng pickup para magpaliwanag. Sumulat na rin sila sa PNP para ma-revoke ang lisensya para sa baril.
Hindi namin hinahayaan yung mga ganyan tao na nagsisiga-sigaan na naglalabas ng baril. Oras na po may makitang ganyan, naglalabas ng baril na yan, sisiguraduhin ko pong mawawala ng lisensya yan panghabang buhay. Depende nila sa magiging resulta ng investigasyon kung papatawan ng mas mahabang suspension o kaya'y tuluyang ma-revoke o ikansela ang lisensya ng pickup driver. Yung ilang minuto na magbigay kayo ng pasensya. Kung nagkamali, pagpasensyahan, ano ba naman yung huminto ka o wag ka nang bumaba. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang Novaliches Police kaugnay sa insidente. Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Masayang pinagdiwang ni Sparkle star David Licauco ang kanyang 32nd birthday kasama ang fans. Grateful din si David sa pagmamahal at suportang natatanggap niya. Makichika tayo kay Athena Imperial. Napa-throwback si pambansang Ginoo David Licauco on his 32nd birthday. Ibinahagi ng Sparkle actor ang kanyang childhood photo. One of my supporters parang pinost yata yun sa Facebook and nakita ko na, ang cute naman. Cute ko doon, ganun. It reminds me na kung saan ako nanggaling and to stay grounded and to appreciate what I have now. Simple lang daw ang naging pagdiriwang niya kasama ang pamilya. Before, parang gusto ko yung paparty ako, ganyan ka, diba? Pero now, it's more of like, I just wanna tingnan kung ano yung ginawa ko the past year, you know, like what I can improve on. Kanina, may celebration for him ang kanyang fans. Nakita ko na ube yung cake. Diba? So, alam nyo na yun yung gusto ko. Kapag alam mo yung detail na kung ano yung gusto ng tao, yun yung maalala niya. So, I really appreciate na may nagmamahal sa akin. Namahal niyo ako, wow, feeling ko. Pero maraming salamat. Getting ready na rin si David para sa isa na namang indoor fitness competition sa Indonesia. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.